Kakalabas ko lang halos ng video mga pare ko tungkol sa potential na trade center dito sa Lakers. Mula nga dito kay Giannis, Nick Claxton, Daniel Gafford at Jaren Jackson Jr. na pwedeng makuha nitong Lakers sa next season. Pero ngayon sa report na lumabas, malinaw na ang minamata pala ng Lakers itong Philadelphia center and former MVP na si Embiid mga pare ko. Ayon mismo yan dito kay Bill Simmons. Ewan ko na lang kung di pa kayo maniwala at may good news pa dyan mga pare ko. Dahil ayon sa latest podcast nito, sinabi niya na maaaring makuha ng Lakers si Joel Embiid mula sa Philadelphia nang hindi sinasama si Austin Reeves sa trade package na to. Meaning na hindi kailangan isakripisyo ng Lakers o bitawan yung isa sa mga core nila para lang makuha itong si Embiid, na malaking paborable kung sakali lang mga pare ko na ituloy nila ang trade na to. Dahil ang trade package na pwedeng ibigay ng Lakers sa Philadelphia, itong si Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent kasama si Maxi Kleber at first round pick nila ng 2030. Yan yung maaaring makuha nila. Pwede ngang matalo sa trade na to ang Lakers, pero kasi ang pinupunto dyan yung malaking pangangailangan at problema ng Lakers na masusolusyonan nila sa trade na to dahil kay Embiid. Ang nakikita kasi dyan na kung gagawa talaga ng hakbang ang Lakers para makuha itong si Embiid, kakailanganin lang nilang magdagdag ng mga expiring contracts at draft picks para maabot yung salary cap requirements. Kulang lang mga pare ko kung lalagpas sa second apron yung mga to. Magkakaroon kasi ang Lakers ng restriction na maaaring makaapekto naman para sa magiging future trade pa nila na gagawin. Yan yung magiging pahirap sa kanila sa oras na isagawa yung trade na to. Ayon kasi kay Bill Simmons, sa halagang 14 to 15 million dollar, maaaring magdagdag ng expiring contracts ang Lakers para nga makuha itong si Embiid na may mataas na salary contract pa dito sa Philadelphia. Nagpapakita kasi itong si Bill Simmons sa Lakers ng potential na makuha ang superstar na to nang hindi nila sinasakripisyo ang mga key players nga tulad nga nitong si Reeves. Yan yung magiging paborable na makukuha dito ng Lakers, pero kakailanganin ng mga to ang expiring contracts at mga draft picks nila para makuha si Embiid. Ibig sabihin na mas maliwanag pala yung trade na to ni Embiid na mangyayari para sa Lakers. Si Embiid kasi ngayon merong maximum contract extension na pinirmahan noong September 2024 na may kabuoang halaga na 193 million para sa 3 taon mula 2024 hanggang 2027 mga pare ko, na may player option siya para sa 2028 to 2029 season. Kaya ang base salary ngayon nitong si Embiid sa 2024 to 25 season na to nagkakahalaga lang ng 51.400 million na may cap hit na katumbas nga ng parehong halaga sa trade na to. Samantalang si Reeves may kontratang 4 na taon ngayon sa Lakers na nagkakahalaga ng 53.8 million last year pa. Kaya may average annual salary na 13.46 million pa itong si Austin Reeves ngayong season, at may base salary yan na umaabot sa 12 million na may cap hit na katumbas nga ng halaga niya. Kaya batay sa mga numerong yan, ang Lakers ay may kakayahan talaga na makuha itong si Embiid nang hindi sinasakripisyo itong third option player nilang si Reeves. Yan yung pinaka pinagbabasihan nila. Ang Lakers kasi pwedeng mag-offer ng mga expiring contracts and mga draft picks para matugunan ang salary cap requirements sa trade na to para kay Embiid. Sa ganitong way kasi maiiwasan nilang lumampas sa second apron pagdating sa salary cap na magdudulot naman ng restriction. Yan yung mismong iniiwasan nila. Kaya hindi na rin sila talo dito kung ang balak talaga nila para sa next season ay isang dominanting center na kayang maglaro mula sa in and outside play. At paniguradong magiging maganda yung kombinasyon nga raw nitong si Embiid para kay Luka at LBJ. Yan kasi yung hinahabol talaga ngayon nitong si Rob Pelinka.
Prone injury lang kasi talaga yung nakikitang problema dyan kay Embiid. Mula kasi 2022 to 2023 season, 66 games lang yung nilaro niyan. At 39 games lang naman mga pare ko yung ngayong season. Na mismong isa sa naging problema talaga ng team niya na 76ers. And paniguradong isa rin yan sa nakikitang problema ng Lakers. Pero kung meron silang secondary center tulad nga nitong si Hayes na pwedeng maging suporta nitong si Embiid sa ilalim, paniguradong pwedeng sumugal nga ang Lakers dyan dahil panalo na rin sila sa trade na to dahil hindi makakasama itong third option player nilang si Reeves at may iwanan yung iba pang mga defensive player at mga main core nila.